Yan idol, dalawa yan oh. Taytay San Mateo tsaka Cainta Marikina. Parehas lang ang way niya, kaya double booking yan. Kinuha ko double booking. Katatapos lang natin i-drop yung first pickup natin from San Mateo to Taytay. Time check 12:30 na. Yung katatapos lang natin mananghalian mga idol. Good morning mga idol. Yun, good morning mga idol. Marso 4, 2025. Yun, pag-usapan lang natin kung paano ba ang tamang pagdo-double book kay Lalamove. Yun, yung mga pamamaraan na hassle-free, stress-free na pagdo-double book kay Lalamove. Siyempre dapat meron tayong mga dapat tandaan, iwasan. Yun, ako pag nag-double book ako, kinukuha kong service delivery is yung pooling para siyempre walang reklamo si customer kung bakit matagal. Yun, pagka sa pooling kasi allowed naman tayo na kumuha ng isa o ng 2 hanggang 3 booking. Pwede naman yun. Pwede rin naman sa regular service delivery. Basta make sure na hindi food yung i-deliver natin. Kasi pagka food dyan, matik na kailangan nating i-deliver din agad. Yun. Kaya importante na tawagan natin si customer. Kung i-confirm natin yung booking, kung ano yung pipick upin natin para hindi rin tayo magugulat sa pagdating natin sa pick up location. Ayun. Pangalawa siguro magpaalam tayo kay customer na sasabayan natin yung booking niya ng isa pang booking para may idea naman siya kung bakit late tayo. Yun. Yung may heart na yan, ibig sabihin na nagustuhan niya yung service natin dati, kaya hinart niya. Yun. Pag regular naman, pwede rin naman nating sabayan yan as long as hindi food yung yung first pick up natin. Ayun. Kasi pagka nagpaalam tayo kay customer, expect niya na hindi darating sa tamang oras yung item na i-deliver sa kanya. Yun, paalam tayo kay pick up o kaya kay drop off. Yun. Pangatlo, piliin natin yung lugar na kabisado na rin natin. 'Di ba? Para hindi tayo maligaw. Mabilis na mapuntahan natin yung pick up location. Tsaka makapagplano tayo ng maayos kung saan tayo dadaan. Yun. Pang-apat, dapat parehas yung ruta na tatahakin ng isang booking sa isa pang booking. Halimbawa ito, yan, Commonwealth tsaka Payatas. Kasi pag tinignan mo tong Commonwealth, yung mapa nito, yan, dapat halos dyan din yung yung daan mo. Kunyari ito, pick up mo, nakuha mo na tong Commonwealth, tapos papuntang Payatas siya. Yan, kailangan yan din ang tatahakin. O kaya kung papayatas siya, kahit kumuha ka ng pa-Fairview, dito may pa-Fairview, pa North Caloocan, pwede rin. Kunyari galing ka dito sa San Mateo, ida-drop off mo na siya.
Yan. Yung pangalawa mong booking dapat halos dyan din ang daan. Mas maganda dyan din ang daan. Tapos kuha ka na lang ng papuntang Fairview, Lagro, para at least moving ka pa rin. Kasi kapag dito sa Lungat, kunyari pa Batasan, ano ka na, Commonwealth, tapos nagpamarikina ka pa rito, pababa ka rito, matitrace kasi ni customer yan eh, na saliwa yung dadaanan mo, na pwede kanyang may report. Siyempre pag na-report ka, kaya palaging ganun ang ginagawa mo, yung lifeline mo hindi magiging yun, bababa ang rating sa'yo, hindi magiging excellent yung mo, yung lifeline mo. Yung kaya kailangan parehas yung ruta mo sa pick up mo saka sa drop off mo. Yun. Tapos yun, nabanggit ko kanina, make sure na hindi food yung dadalhin natin, kasi pag food yung natin, yung dadalhin natin, matik na yun na dapat nating i-deliver na kaagad. Yun. Tapos mas maganda rin talaga na na i-confirm natin yung kay customer yung kung ano yung pipick upin natin. Kaya kunyari nakuha mo na isang booking, itawagan na natin si customer, confirm yung booking, itanong kung ano yung ipapa-pick up niya. Ito katulad nito, San Mateo, Caloocan. Nag-pick up ka na rito, pick up ka San Mateo, yung papuntang kunyari ito na lang Quezon City, dapat Quezon City rin ang ruta mo, ang way ng pangalawa mong double booking mo. Yun. Yun, importante na i-confirm natin kay customer kung ano yung ipapipick up niya. Kung food yun, antimano, hindi mo na pwedeng sabayan yun, lalo na yung mga perishable goods, mga madali siyang masira. Halimbawa cake, hindi mo na dapat sabayan yun, i-deliver mo na kaagad. Pero kung mga item lang na mga laruan, yung mga damit, yan pwede yan, as long as hindi siya priority. Kasi kapag katulad niyan, pag priority, yan nakalagay dyan priority, ako kasi ginagawa ko, dinideliver ko na kaagad yan, kasi mataas naman din kasi yung pamasahe niyan eh. Kaya priority ang pinipili ni customer, kasi syempre gusto niya nang mai-deliver agad yung yung item. Pero kung pooling yan, yung pooling na ganyan, yan allowed naman tayo niyan na double book, triple book pa nga pwede, as long as the same pa rin, the same route pa rin yung tatahakin ng mga deliveries mo, para hindi rin pagod, hindi ka rin pagod, hindi ka mabubutasan ng bulsa, kasi ang hirap din kasi kapag masyadong malayo yung ruta ng isa mong booking tsaka isa pang booking, di ba? Yun, mga gastos sa gas. Yun. Tapos kapag na-i-drop mo na si yung first order mo sa pick up, first order mo, na-i-drop mo na, i-update mo na kagad si second drop mo. Syempre, sabi nga nila, communication is the key, di ba? Para alam na ni second or third drop off mo na papunta ka na sa kanya. Yun, itawagan mo na siya, i-text mo na siya na on the way ka na. Kasi makikita rin ni customer sa sa mapa, matitrace niya rin na kung nasaan ka na. Yun. Tapos yung huli, siguro iwasan natin magpatay ng data. Yun nga, kasasabi ko lang kasi tinitrace tayo ni customer kung gaano tayo katagal.
kung nasaan na tayo. Yun, kung moving ba yung order niya, kung nasaan na yung rider. Matitrace din ni customer kung nasaan na tayo. Kaya kasi magme-message din siya kay Lalamove para magre-report siya, and then lalabas yun sa notification natin na si customer nag-update. Kasi syempre para maiwasan din na mag-alala si customer na kung nasaan na yung parcel na inaasahan niyang matanggap. Yun, yun lang yung mga dapat nating tandaan sa pagdo-double book, mga idol. Yun lang yung nalalaman ko. Kung meron kayong iba pang i-share nyo rin. Please comment down below. Mag-comment kayo dito sa vlog ko kung meron pa tayong dapat i-share sa mga ka-Lalamove natin, sa mga idol nating mga rider. Yun mga idol, maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo sa aking bagong channel. I-like yung mga video ko, i-share ito, yun, para mas marami pa tayong matulungan ng mga rider na baguhan. Itong sinishare kong kaalaman ay base sa aking experience at kaalaman, mga idol. Yun, ingat tayo. Huwag nating kalimutan magdasal sa araw-araw na ating pagbiyahe, mga idol. Yun, ride safe, mga idol. Sana marami kayong natutunan. Salamat. Yun, mga idol. Maraming salamat sa panunood sa aking bagong YouTube channel, mga idol. Sana i-share nyo ito, i-like at i-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Sana nakatulong ako sa muling share kong kaalaman. Yun, ingat sa pagmamaneho.